Good afternoon po sa ating lahat. Bali, i-kwento ko po sa inyo yung aking sitwasyon ngayon. Nandito po ako sa sa may Holy Spirit, sa malapit po sa aming bahay. Bali, ito pong aking nakuhang booking po. Yung una po, nagpa-cancel na po ako ipapunta ng Valenzuela. Galing po dito sa Holy Spirit. Ngayon po, nakakuha na ako ng pangalawang booking dito sa Tamo, papunta ng Marilao. Ngayon nagantay po ako ng pangalawa. Ngayon po yung pangalawang booking ko sana, maalis na po sana ako dito. Kaya lang po kino-confirm delivery ko po yung nag-book. Tawagan ko po. Kaya lang po hindi sumasagot Hindi sumasagot sa aking tawag. Pati yung sender po, hindi po sumasagot. Chinat ko na rin po sa live chat ng Lalamove. Wala pong response sa akin, wala pong reply. Pati sa text message ko po, wala pong reply sa akin. Tapos nag-chat na lang po ako na sa live chat na ipapa-cancel ko na lang po yung booking. Dahil nga po hindi po sila nagre-response, parehas po. Yung sender saka receiver po, wala pong response. Yung receiver po, yun po yung nag-book sa San Jose del Monte, Bulacan. Doon po yung drop. Hindi po sila parehas sumasagot sa tawag ko. Kaya nag-decide na po kung ipa-cancel po yung booking. Ngayon po, ito po, bali 6 minutes pa bago ma-cancel. Oo, kasi nagano ka pa. Ito, ipapakita ko po sa inyo. Pangalawang cancellation na po ito. Ako po yung nagpapa-cancel sa Lalamove. Kasi ito po, COD po yung booking na to. 800 po. Parehas po na ito si Pops. Opo yan, Shout out. alala din ako. Lalamove din to. Pops, ingat yun nga, sabi si Pops na totoo daw yun. Na kapag hindi po matawagan yung sender sa receiver, lalo kung COD, wala na pong tayong ibang paraan na gagawin kundi po ipa-cancel yung booking. Pero ang dapat na gawin po, mag-message pa rin po tayo na ipinapa-cancel na po natin yung booking. Para malaman din po ng Lalamove na alam din po ng nag-book na ika-cancel ng rider yung booking. Mahirap po kasi COD po ito. Tapos ilang beses na po kung nangyari po sa akin na scam po ako. 5 taon na po ako sa Lalamove. 5 taon na po ako sa Lalamove. Sa 5 taon ko po sa Lalamove, 6 na beses na po ako na scam. Hindi po na bayaran po sa akin ng ng Lalamove. Wala pong ibang sumagot doon. Shoulder ko po talaga yon. Pero yung item po nasa akin naman po. Mahirap po magtiwala, lalo kung COD. Kapag yung customer po, yung nag-book, yung sender po, yung receiver hindi po sumasagot sa tawag, wala po tayong ibang gagawin kundi ipa-cancel po yung booking. Ako po, hindi naman po ako nang hinayang na maabala po ako. Basta importante po, kapag di po makontak yung customer, yung sender, yung receiver, alin po sa kanila, importante po yung nag-book nito, kailangan makontak. Yung nag-book mismo, client, importante mo siya po unang kontakin. Kung di siya sumasagot sa kabila po ng pag chat mo sa kanya sa live chat, sa text message, wala siyang reply, pati sa tawag mo ng ilang beses hindi po nag-ring. Kung di siya response po, wala po tayong ibang gagawin kundi po ipa-cancel na po yung booking.
Di ba na po maabala? Kasi kung maabala ka tapos puntahan mo yung booking na yun, i-deliver mo, tapos wala naman pala, wala magre-receive, lugi po tayo yun. Wala pong magbabayad yun. Lalo po yung ano, ang patakaran po ng lalamog ngayon kapag wala pong resibo, yung sender wala pong isyong resibo, wala pong ano, bawal po maripan. Hindi po kailanman na sagutin po ng lalamove yon kapag wala pong resibo. Ang sinasagot po ng lalamove kapag nag-issue ng resibo, yung pinag-pick upan or yung hele po nag-issue ng resibo na legit na resibo po na may tax, ayun po yung ano, yun po yung sinasagot ng lalamove. Pero pag yung pag-pick upan natin wala pong issue ng resibo, scammer po, nagbayad po tayo doon, tapos pagdating natin sa drop off wala pong receiver, hindi po kailanman sasagutin po ng lalamove yon. Wala pong pananagutan ng lalamove, kundi shoulder po ng rider po yon, ganon pag na-scam. Yan po, isang minuto na lang po. Ayan na, 1 minute and 19 seconds na lang po ang nalalabi para makakuha po ko ng pangalawang booking, dahil ilang oras na po ako dito, di pa po ako nakakaalis. Ito, alas 4 na po, 4:11 na po ng hapon, di pa po ako nakakaalis. Dahil po yung unang booking ko, nagkataon po na nag-deny po yung sender. Wala daw siyang expected na ano, may pipick upin sa kanya. Ngayon po tinawagan ko po yung nag-book or yung receiver, pares lang po yun eh. Yung nag-book po saka yung receiver, iisa lang po ang location. Ngayon po kinunta ko sila, nasabi na pinapag-send daw po sila muna ng bayad, na hindi pa naman napipick up, bakit mag-send? Mahirap po yung gano'n. Kaya ako nagpaalam naman po ako na ipapakancel ko na lang po yung booking. Pumayag naman po. Ayun po, kaya lang po bago po yung ano, yung pagpapakancel na yun, sinubukan ko pong tawagan uli na ganun nga yung sender, na nagpaalam po ako na sa customer o yung sa receiver na ano, na ipapakancel na lang po. Sige daw, kasi wala naman daw siyang expected na ano, na may pipick up sa kanya, kaya pumayag naman siya. Ayun po, na-cancel na po. Ayan po, Holy Spirit. Ayan po, Holy Spirit San Jose del Monte, Bulacan. Ayan po, driver cancellation. Today po yan, 3, tignan nyo po ang oras po, tignan nyo po, 3:09 PM. Ayan po yung unang booking ko, 2:26 PM.